Bago tayo magsimula, mananalangin muna tayo. Tumayo, makinig at pumikit para maayos tingnan. Opo, sir. Panginoon po naming Diyos, tulungan niyo po nawa ang mga batang ito sa kanilang pag-aaral. Naway maunawaan nila ang leksyon na ibabahagi ko sa kanila. Bigyan niyo po sana kami ng lakas at buhay. Bigyan niyo rin po sila ng katalinuhan upang mas maunawaan nila ang mga ito at may tatak nila sa kanilang puso at isipan. Ang lahat po nito, Ama, ay buong galang po namin na hinihiling sa iyo sa tanging pangalan ng Panginoong Jesucristo na siyang dakila po naming tagapagligtas. Amen. Good afternoon, class! Good afternoon din po, sir. Maaari na kayong umupo. Pag present, itaas ang kamay at sabihin sa akin kung sino ang absent. Okay ba, class? Opo, sir. Si Milo po wala, sir. Okay. Isa lang ang absent. Ngayon, may laro tayo. So, game. Sino ang makakapagsabi sa atin patungkol sa larawang ito? So, ano nga ba ang larawan na ito? Mga batang naglalaro po, sir. Ang laruan nila ay bola at pinagpapasahan nila ito. May distansya po ang bawat isa. Tama. Sila ay naglalaro ng bola at naipapakita dito sa larawan ang distansya ng bawat isa. Ipinapakita dito ang iba't ibang laki ng tao sa paligid o sa larawan. Sino ang nasa malapit? Anong numero, class? Pang-5 po, sir. Magaling. Yung ikapitong numero, malapit o malayo? Malayo po, sir. Nice one, tama. Ngayon, tutungo naman tayo sa laro na magugustuhan nyo pa. So matagumpay nating natapos at nabalikan ang napag-aralan natin nung isang araw. So ngayon, maglalaro naman tayo at gusto nyo bang malaman kung ano ito? Opo, sir. Ang laro natin ngayon ay tinatawag na For Me. Kikita ninyo dito, class. So, kailangan mong bumuo ng anumang figura sa pamamagitan ng paggamit ng mga available na hugis sa ibaba. So, makikita ninyo dito yung mga iba't ibang klase ng figura. So, ito lang yung maibibigay ko sa ngayon. Pero maganda ito, class. At siguradong ikasisiyan ninyo. Mayroon tayong iba't ibang mga hugis na maaaring magamit upang mabuo ang anumang figure na base sa inyong pinili. At pagkatapos ay kailangan mong ipaliwanag kung anong figura ang nabuo mula sa mga hugis na iyong ginamit. Handa na ba kayo, mga bata? Opo, sir. Kung handa na kayo, kung handa na ang lahat, maaari na tayong magsimula. So, bibilang ako. 1, 2, 3. Kung tapos na, ay subukan ninyo na ipakita sa harapan at subukan ring ipaliwanag ang mga ito. Malinaw ba? Opo, sir.
Ang ginuhit ko po ay isang tren. Gamit ang iba't ibang klase ng hugis. Ang mga hugis ay may kanya-kanyang mga kulay. Magaling! Dahil dyan, bigyan natin ang bawat isa ng 5 palakpak. Sabayan ninyo ako Isa, dalawa, tatlo, apat, 5. Yay! Yay! Okay, class. Tingin na dito sa unahan. Meron na naman tayong gagawin. So, ito ay mga jumble words. At itaas ang kamay kapag gustong sumagot. Ang makakasagot may simpleng regalo. So, yun, class. So, ang makakasagot may simpleng regalo. So, ito ang mga jumble words na kailangan maayos at mabuo. Babasahin ko. Number 1, Yanli. Number 2, Rio. Number 3, Giantakan. So, yun, class. So, napakita ko na sa inyo at nabasa ko na. Sigurado, narinig nyo na yon. Mahusay ang makakasagot dito. So, sino ang mauuna? Ako po, sir. Linya. Mahusay. Sa pangalawa naman, ano ang sagot? Ako po, sir. Uri. Nice one. Sa last, sino? Sige nga, sabay-sabay nga kayo. Katangian po. Magaling class! Naway may ideya na kayo sa pag-aaralan natin. Ang mga sagot nyo na may kinalaman sa pag-aaralan natin sa araw na ito. So ano kaya yun, class? Mga uri ng linya at katangian. Tama. Ang pag-aaralan natin sa araw na ito ay patungkol sa mga uri ng linya at ang mga katangian nito. Alam nyo ba na kinakailangan ng mga linya para makabuo ng mga two-dimensional na hugis? So kanina, yung pinakita ko sa inyo ng mga hugis na pinapabuo ko sa inyo ay may kinalaman doon ang mga linya. Ang bilog, ito class, may panibagong learnings. So ang bilog ay binubuo ng walang katapusan na linya. Amazing, right? Opo, sir. Ang parisukat class, ilan? 4 po, sir. Ang tatsulok, ilan? 3 po, sir. Ang bilog nga class, ilan? Walang katapusan na linya po, sir. Magaling! Tama ang mga sagot nyo. Sige, Jenica, pakibasa ng kahulugan ng isang linya. Bilang isang tuwid na dimensyon sa figura na walang kapal at walang katapusan. Umaabot sa pagkabilang direksyon. Madalas itong inilalarawan bilang ikling distansya sa pagitan ng alinmang dalawang punto. So ito class, dagdag pa dyan. Ang isang linya ay pag-uugnay sa 2 puntos. So makikita ninyo dyan yung 2 puntos. Ito rin ang path na may moving point. So yun ay tinatawag rin na moving point. Ang mga linya ay maaaring makapal o manipis. So mamaya pag-aaralan natin ang mga patungkol doon. Mayroong walang katapusan na variety sa kung ano ang may isip natin na disenyo ng isang linya. So marami tayong mapagagawan o marami tayong magagawa na iba't ibang klase ng linya. So ang halimbawa nito class ay nandito. Makikita ninyo. Makikita sa larawan na ito. Ang napapansin nyo class? Maikli ang linya at may mga punto po, sir. Makikita sa larawan na ito na umiikli ang linya sa bawat punto na madadaanan nito. So makikita natin dito na umiikli nga yung mga linya kasi dahil yun sa mga punto or points sa English. Sa Ingles.
Mayroong iba't ibang klase at uri ang linya. Lahat ng iyon ay may iba't ibang katangian. So makikita ninyo dito sa larawan na ito na may mga iba't ibang katangian nga at uri ang isang linya. So wala tayong magagawa dyan. So marami talaga sila class. So nandyan yung basahin natin. So nandyan yung straight line, nandyan yung zigzag line, wavy or curvy line, loopy line, thin line at thick line. Pero mas marami pa dyan yung pag-aaralan natin mamaya. So ipapaliwanag ko ang bawat isa. Pero pakibasa ng unang katangian ng isang linya. Straight line, tuwid na linya. Wala itong lapad, dami, kapal, haba o lalim. Ngunit kapag mayroon kang dalawang puntos, kung ikinuknekta mo ang bawat puntos sa pagitan ng dalawang port na iyon, mayroon kang isang tuwid na linya. Ito ay isang halimbawa ng dalawang puntos. Makakagawa ka ng isang tuwid na linya. So, itong nasa larawan class ay isang halimbawa ng dalawang puntos. Makikita ninyo dyan yung dalawang points. So, ang puntos sa Ingles ay points. So, yun. Ang tuwid na linya ay isang linya na hindi kurba. Ito ay palaging tuwid. So, no curves. So, wala talaga siyang kurba. Kasi nga, tuwid nga siya. So, meron na naman tayo dito class na halimbawa. Isang larawan. So, ito. Una, ang vertical straight line o patayong tuwid na linya. Basahin nyo ang kahulugan ng patayong linya. Vertical line o patayo na linya. Ang vertical o patayo na linya ay puno ng potensyal na enerhiya na maaaring mailabas kapag sila ay nahulog. Ang mga vertical na linya ay malakas at patibay. Nagpapakita din sila ng katatagan lalo na kapag mas makapal ang vertical na linya, ay kapansin-pansin ang taas at naipapakita ng kakulangan sa paggalaw na karaniwang nakikita bilang horizontal o pahalang. Then class, makikita na naman ninyo dito sa larawan. Ang vertical o patayo na linya ay ibang-iba kumpara sa horizontal o pahalang na linya. So yun, hanap nga kayo ng vertical na linya sa loob ng classroom. So maghahanap kayo dito sa classroom ng vertical na linya. So ang vertical na linya ay isang patayo na linya. Napakahusay! Ang sunod na uri ng tuwid na linya ay pahalang. Pahalang na linya. Ano ang pahalang or kung tawagin ay horizontal? Sige nga, pakibasa nga. Horizontal line, pahalang na linya. Ang mga horizontal o pahalang na linya ay hindi maaring mahulog. Kapansin-pansin din sa kanila ang lapad. Sila ay matatag at malakas. Ang naghahatid ng kawalan ng salunggatan. Isang mapayapang kapayapaan. Ang mga pahalang na linya sa pamamagitan ng kanilang koneksyon sa abot tanaw ay nakaugnay sa mga bagay at ideya na nakatali sa lupa. Tama. Ang mga pahalang na linya ay kabaliktaran ng patayo na linya. Para silang nakahiga, nagpapahinga at natutulog. So yun yung pagkakalarawan sa isang horizontal na linya o pahalang na linya. Bigay kayo class ng halimbawa ng pahalang na linya. Magaling. So, ang panghuli natin na linya na tuwid ay pahilis. Basahin nyo nga ang nakasulat, mga bata. Diagonal line, pahilis na linya. Ang mga diagonal o pahilis na linya ay hindi balanse. Sila ay puno ng hindi mapakali, walang kontrol na enerhiya. Maaaring lumitaw ang mga ito na tumataas o bumababa at naghahatid ng pakilos at paggalaw. Ang kanilang kinetic energy at maliwanag na paggalaw ay numilikha ng tensyon at kaguluhan. Ang mga linyang diagonal ay mas dramatiko kaysa sa alinman sa pahalang o patayong mga linya. Magaling. Ang halimbawa nito ay pattern sa dahon. So makikita ninyo dito sa larawan ng isang dahon na may makikita tayong pattern na diagonal line o pahilis na linya. Ang sunod naman, class, ay zigzag line. Joanna, pakibasa po ng nakasulat.
zigzag line, paliko-liko na linya. Ang mga zigzag na linya ay isang kombinasyon ng mga diagonal na linya na kumonekta sa mga punto. Kinukuha nila ang mga dynamic at mataas na enerhiya na katangian ng mga diagonal na linya. Lumilikha sila ng kaguluhan at katinding paggalaw. Naghahatid silang nagbabago ng direksyon. Maaring silang magpahiwatig ng panganib at pagkawasak habang sila ay nasira. Tama. At ang halimbawa naman nito ay pagguhit ng bundok na may patulis na disenyo. So, pamilyar naman ata kayo sa pagguhit ng isang bundok. So, kuha tayo dito na isang uri ng bundok na patulis ang disenyo. So, ganito yun. So, nag-drawing ako dito ng 3 bundok ng patulis ang disenyo. So, lalagyan pa natin yan dito ng parang snow. So, makikita nyo dito, class. So, ito ang isang uri ng linyang paliko-liko o zigzag line. So, ang pinakamagandang halimbawa nito na guhit ay isang bundok ng patulis ang disenyo. Ano pa ang halimbawa na may bibigay nyo sa akin, class? Kidlat po, sir. Mahusay. Kidlat o lightning. Sunod ay curve o kurba na linya. So, ako naman klase magbabasa. Curve line. Kurba na linya. Ang mga hubog na linya ay mas malambot kaysa sa mga tuwid na linya. Sila ay nagwawalis at lumiliko ng maganda sa pagitan ng mga dulong punto. Ang mga ito ay hindi gaanong tiyak at mahuhulaan kaysa sa mga tuwid na linya. So, hindi natin mahuhulaan. So, sila ay yumuyuko. Sila ay nagbabago ng direksyon. Ang mga kurbadong linya ay nagpapahayag ng tuloy-tuloy na paggalaw. Maaari sila maging kalmado o pabago-bago. Depende sa kung gaano sila kakurba. Ang hindi gaanong aktibo, sila ang tinatawag na kurba. Depende sa kung gaano sila kakurba. Ang hindi gaanong aktibo, ang kurba, ay may kalmado ang pakiramdam. So yun, class, o yun ang paglalarawan sa isang kurba na linya or curve line. So yun, tutungo naman tayo sa next. So ang sunod, makikita ninyo dito, class, ang isang larawan ng kurba na linya. So, kita nyo naman ang isang larawan ng kurba na linya. So, ano ang magandang halimbawa ng kurba na linya? Sige nga, class. Magbigay nga kayo sa akin. Hintayin ko ang sagot nyo. Alon po, sir, sa dagat. At Chocolate Hills po ng Bohol. Magaling. Mahusay. Ang sunod na linya ay loopy line. So, ano ang loopy line? Jenny B, ikaw naman magbasa. Loopy line, loopy na linya. Ang loopy line o loopy na linya ay isang hindi gaanong inverted na linya na nagiiwan sa pangunahing linya at pagkatapos ay muling sumasali dito sa ibang pagkakataon na nagtatapos sa parehong direksyon. So, siya ang maihahalin tulad sa daanan ng tren o railway. So, pamilyar ba kayo dito, class? Ito rin ay tinatawag na loopy line. So, loop na ang ibig sabihin ay pabalik-balik. Ang klase ng loopy line ay ang bilog o hugis itlog na hugis na nabubuo sa pamamagitan ng isang linya, string, at iba pa. Sa pamamagitan ng isang linya, ito ay kumukurba sa paligid upang i-cross mismo ang anumang bilog o hugis itlog na bagay sa sarado o halos sarado. So, ano ang may bibigyan yung class na halimbawa ng isang loopy na linya?
Sige nga, class. Magbigay nga kayo sa akin ng isang halimbawa ng isang lupin na linya. Spring po, sir. Yung sa ballpen po. Tama. Kadalasan ay nakikita natin sila sa mga gamit na nasa paligid natin. Nasa ballpen, minsan sa lubid, nasa bahay, at iba pa. Dadako naman tayo sa dalawang linya na malaki ang impluensya sa ibang linya. Pakibasa ang nakasulat, class. Thin and thick line, manipis at makapal na linya. Ang mga maninipis na linya ay marupok, mukhang madaling masira o matumba. Ang mga ito ay iminumungkahi nila ang kahinaan at nagbibigay ng isang eleganteng kalidad. Ang mga ito ay maselan at nagbibigay ng ephemeral na hangin. Ang makapal na linya sa kabilang banda ay tila mahirap maputol. Iminumungkahi nila ang lakas at binibigyan diin ang mga kalapit na elemento. Ang mga makapal na linya ay matapang na disenyo. So ano nga ba ito, class, sa English? So sa English, ito ay tinatawag na thin at thick line. Ang manipis o thin line ay mahina, maliit at ginagamit para sa mga eleganteng disenyo. Ngunit maselan ito or fragile. Ang makapal na linya o thick line ay mahirap maputol, malakas at nagpapakita ng tapang, kabaliktaran ng kanipisan. So yun, magkaiba silang dalawa. So bigay nga kayo, class, ng magandang halimbawa ng thick or thin line. Ang lubid at sintas po, sir. Ang lubid ay nagpapakita ng Lubid at makapal na sintas. linya at sintas naman po sa manipis. Mahusay. Talagang napahangan ninyo ako sa mga halimbawa na yan. Ang sumunod na linya ay putol na linya or broken line. Ito pala, class, ay halimbawa ng putol na linya, ang panghuli sa lahat. Broken line or putol na linya. Isang linya na binubuo ng mga tuwid na linya na nagdurugtong sa isang bilang ng mga ibinigay na puntos na kinuha sa ilang tinukoy na pagkasunod-sunod. So, karaniwang ginagamit ang broken line, class, sa elementarya, sa mga bata, o sa inyo. So, nagagamit nyo ito, class, dati. Pero ngayon, kaya-kaya nyo nang gumuhit. Lalo na ang mga batang 3 hanggang 5 taong gulang. So, sila yung mga gumagamit ng broken na linya or putol na linya. Para sa kanila, kaya isulat ang kanilang mga pangalan o upang gumuhit. Malaking tulong ito para sa kanila. So, ang broken na linya or putol na linya ay malaking tulong sa mga batang 3 hanggang 5 taong gulang. So, yan. Tama, di ba? Sige nga, class. Gumuhit nga kayo ng isang bagay gamit ang disenyong putol na linya o broken line. Pagkatapos ay ipakita sa unahan at ipaliwanag sa simpleng paraan. Malinaw ba, class? Ang ginuhit ko naman po ay isang teddy bear. Ito ay simple pero makikita ang mga putol-putol na linya. Ito ay magagamit sa iba't ibang klase ng mga guhit. Opo, sir, tapos na din po kami. Magaling! Naunawaan ninyo at naintindihan ang mga uri ng linya at mga katangian nito. Ngayon ay tutungan na tayo sa isang activity. Ito na, class. Balikan natin ang mga napag-aralan ninyo sa araw na ito. So yun, babalikan natin yung mga napag-aralan nyo. So ano ang 3 linya o
Or ano ang tatlong klase ng tuwid na linya o straight line? Pwede nyo itong sagutan ngayon. Vertical o patayo, horizontal o pahalang, diagonal o pahilis. Mahusay. Ano-ano ang mga uri ng linya na napag-aralan sa araw na ito? Ipaliwanag kung ano ang mga ito. So, ipapaliwanag mo kung ano yung mga linya na nabanggit. Tuwid o straight, zigzag o paliko-liko, kurba o curve, loopy, thin o manipis, thick o makapal, broken o putol-putol. Ba't napakahusay? Bigyan ng malakas sa palakpak ang bawat isa. 1, 2, 3, 4, 5. Astig. So yun, class. Dadako na tayo dito sa pagsusuri. So ito na, class, yung hinihintay nyo. So gumawa ng isang malayang sining gamit ang mga iba't ibang uri ng linya. May pagbabasehan na rubrics para sa pantay na pagmamarka. So meron tayo ditong isang rubrics na gagamitin para makita natin kung tama ba yung ibinigay natin na score. So, napakagaling, 5. At ang magaling naman ay 3. So, pinapakita dito dapat original at malikhain na ipapakita ang iba't ibang uri ng linya. At katapos ang likhang sining sa tamang oras. So, ibibigay ko sa inyong oras ay matagal naman kaya huwag kayong mag-alala. So, ang disenyo nito ay geometriko or geometriko na disenyo. So, yun lang, class. At ito yung takdang aralin na gagawin ninyo sa inyong bahay. Kaya pagsisikapan ninyo na magagawa nyo ito at isubmit sa akin. So ito yung takdang aralin na ibibigay ko sa inyo. Gumawa ng isang likhang sining na gamit ang mga lumang magasin at dyaryo. Maaaring gamitin ang mga iba't ibang klase ng linya at hugis para sa ito ay maging kakaiba. So yun, titingnan ko kung kakaiba yung pagkakagawa nyo. Siyempre pagkakaiba at maganda, bibigyan ko yan ng mataas na score. At alam ko naman na lahat kayo ay makakagawa nun. Kaya, aasahan ko yan sa inyong class. So, yan lang, class, ang ating napag-aralan sa araw na ito. Ang iba't ibang uri at katangian ng isang linya. Kaya, mag-aral ng mabuti at huwag pabayaan ang pag-aaral. Siyempre, manalangin. So, yun, dapat maging marespeto. Yan. So, yun lang, class. So, magpapaalam na ako sa inyo. Paalam!